sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa mismong sandaling yon, agad lumingon ang Crown Prince ng Pure Land Kingdom sa kanyang batang kapatid na babae at mariing winika. Kapatid, bilis, magtago ka sa likod ni kuya, pero mabilis ang prinsesa sa pagtutol. Bakit ako magtatago? Si Ye Junlin ang nagligtas sa mga cultivator, isa siyang bayani. Nagbuntong hininga ang prinsipe, waring may kutob. Masyadong kainahinala ang pangyayaring ito, hintayin na lang nating makita kung saan haantong ang lahat. Samantala, nagdilim ang mukha ni Abbot Zion habang kumikirot ang noo, at sa isipan niya'y umalingaw-ngaw ang mga salita. Hindi ko inaasahang siya ang pumatay kay Randeng, pero mas mahalaga ngayon ang muling pagbawi ng ating dangal. Walang pag-aalinlangan, humarap siya kay Ye Junlin at buong lakas na sumigaw. Demonyo kang Ye, walang hiya ka. Pinakialaman mo ang memory orb para suruan si Elder Randeng at dungisan ang pangalan ng aming Shuangkong Temple, akala mo malilinlang mo ang lahat gamit ang maruming paraang yan, kaiya-hiya. Pero bago pa siya matapos, itinapon ni Ye Junlin ang pugot na ulo ng isang kulay abong lobo, isang nakakatakot na tagpo, sabay ngising may panunuya. Alam kong magtatanggi ka, ito kaya, ano? Gulat na sigaw ni Abbot Zion. Lumalim ang ngisi ni Ye Junlin, ngayon ay may halong paghamak ang tinig. Kalbong uwak, nakita ko ang nawawala mong alaga, hindi mo ba ako pasasalamatan? Sa galit ni Zion, halos pumutok ang mga ugat sa kanyang ulo. Kalokohan, wala akong kinalaman sa hayop na yan, ibig mong sabihin, ikaw rin ang pumatay sa nilalang na yan. Sabay, lumiwanag ang memory orb, isang eksena ng nagwawalang kulay abong lobo sa Far West ang lumantad, mariing sinabi ni Ye Junlin habang nakatutok ang lahat sa larawan. Tingnan niyo ang kaguluhang iniwan ng lobo mong ito, dahil sa iyo, buong Far West ay dumanas ng paakit. Paulit-ulit silang humingi ng tulong sa Shuangkong Temple pero imbis na tulungan, tinangkang patahimikin. Mula sa orb, umalingaw-ngaw ang tinig ng lobo, kahit tribulation stage beast ka pa, wala kang karapatang lady ng Mountain Lord na tulad ko, nasa likod ko ang Shuangkong Temple. Nang makita yon, napanganga sa gulat ang mga cultivator, isa sa kanila'y nang usap. Naalala ko na, may kulay abong lobo nga sa Shuangkong Temple noon. Pero papayag ba si Master Zion na gumamit ng hayop sa kasamaan? Tanong ng isa pa. Pwede kayang peke ang memory orb? Nagkunot noo naman ang isa pang tagapanood. May narinig akong chismis, may nagtatago sa likod ng pangalan ng Shuangkong Temple at nangunguha ng mga bata, pero, bago pa siya makapagtapos, isang matandang lalaki ang tumindig. Ang mga larawang ito, totoo, walang bahid, itinuro niya ang orb, taas kamay pa at buong sigasig na nagdeklara. Ako ay elder ng Heavenly Craftsman Sect, at sa ngalan ng aming dangal, isinusumpa ko, ang nilalaman ng memory orb na ito ay tunay. Nang marinig ito, nagdilim ang mga mata ng Crown Prince at mariing nagwika. Isang elder na mismo ng Heavenly Craftsman Sect ang nagpatunay, hindi na mapasusubalian ang katotohanan. Mataas ang kilay na tumugon ng Second Prince ng Pure Land Kingdom. Ang number 1 sect ng Pure Land Nation ay kailanman hindi nagsisinungaling. Napamulagat ang prinsesa, napaatras sa gulat, langit, nakakakilabot ito, napakarumi pala ni Master Zion. Sa parehong sandali, pamusok ang galit ng isang cultivator. Si Abbot Zion, nagtatago sa likod ng huwad na kabanalan, lihim na pinayagang maghasik ng lagim ang isang demonyo. Nanginginig ang isa sa gilid, parang nawala ng saysay ang lahat. Buddha, ano ba talaga ang totoo? Tumindig si Ye Junlin, hawak ang memory orb na parabang hawak niya ang buong kalawakan sa kanyang palad, buong bagsik siyang nagsalita. Kung may duda pa kayo, pumunta kayo sa Far West at saksihan ang lahat mismo, ang ipinakita ko ay pawang katotohanan, ang taong ito, ay ang kinikilalang kagalang-galang, na pinuno ng inyong Buddhist sect. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay, ang kanyang tinig ay parang kulog, ang dumudungi sa iyong lotus seat ay hindi hamog, kundi dugo at luha ng mga inosenteng batang pinaslang sa Far West. Zion, isa kang lobo sa anyo ng monghe, kahit ilang libong beses mong sambitin ang Amitabha, hindi mo mababayaran ang lahat ng kaluluwang isinumpa mo sa impyerno. Nang inig sa galit ang Crown Prince, nanlilisik ang mata't halos gumuho sa bigat ng nadiskubre. Nilinlang tayo ng matagal, ito'y kahihiyan, hindi lang sa Buddhist sect kundi sa buong mundo, kasabay nito'y sumigaw siya ng ubos lakas. Isang kahihiyan sa buong daigdig. Sumabay ang galit ng mga cultivator, matandang manyak na Zion, hindi ka karapat-dapat tawaging tao ng Buddhist sect, halimaw ka, umalis ka sa Eastern Region, umalis ka sa Eastern Region,
umalis ka sa Buddhist sect. Sa puntong yun, hindi na nakayanan ni Abbot Zayan ang mga akusasyon, tumitigas na ang kanyang katawan sa sobrang galit, ang hawak niyang rosaryo ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa magkawatak-watak ito. Naglabas siya ng matinding enerhiya na nag-anyong dambuhalang tigre sa kanyang likod sabay sigaw. Tama na, tumahimik kayong lahat, sumambulat ang nakapanlulumong pressure sa buong paligid ng Shuangkong Temple, ang mga cultivator ay napasigaw habang hawak ang ulot dumudugo ang mga mata. Pero mabilis kumilos si Ye Junlin, agad siyang lumikha ng isang barrier para protektahan ang mga tao sa kanyang likuran. Habang inaalalayan ng Crown Prince ang prinsesa, taos-pusong siyang nagpasalamat. Maraming salamat, Senior Ye. Mabilis namang lumapit ang Second Prince na may halong kaba sa mukha. Kuya, ate, bilasan natin at i-report agad to kay ama. Buti na lang, muntik na tayong mapatay sa sonic attack. Gustong patahimikin ni Abbot ang lahat, nagkagulo na sa paligid, ang mga cultivator ay halos magkarambola sa pag-atres, sabay sigaw. Bilis, leyes na agad, nabaliw na si Abbot Zayan. Nang makita ang takbuhan ng mga cultivator, mariing napaisip si Abbot Zayan habang dumidilim ang tingin. Para mapangalagaan ang kanilang reputasyon, palihim silang nagpapadala ng mga tauhan para patahimikin ang mga testigo. Bigla siyang nagpakawala ng isang dambuhalang gintong kampana na agad bumalat sa buong Shuangkong Mountain, tila isang baluti ng katahimikan at pagsisiwalat. Napaatras ang lahat sa gulat, lalo na nang makita nilang lumulutang si Abbot Zayan sa gitna, malamlam ang ekspresyon pero may nagbabantang liwanag sa mga mata. Zayan, ano ang binabalak mo? Itaas niya ang kanyang kamay. Nagliwanag ang kanyang mga mata sa gintong sinag at mariing winika. Amataba, ngayong araw, sa gitna ng pagbubukas ng banal na Dharma Assembly, bigla tayong sinalakay ng Demo Nye, kasama ng aking mga disipulo at ibang cultivator. Buong lakas naming nilabanan ang kasamaan, sa huli, napatay namin siya, ngunit kapalit nito ay ang kabayanihan ng aking mga kasamang namatay sa laban. Kalokohan, sigaw ng isang middle-aged cultivator habang nakaturo sa kanya. Zayan, ikaw mismo ang naghuhukay ng libingan mo, at isinasama mo ang buong Shuangkong Temple sa pagkasira ng pangalan. Ngumisi naman ang may paghamak si Ye Junlin habang tila ba sinasaksak ng tingin ang Abbot. Hindi na ako nagtataka, pareho lang kayo ni Randeng, parehong kasuklam-suklam. Sa kabilang panig, mariing itinuro ng Crown Prince ang mga kalbong monghe at sumigaw. Sama-sama na rin ba kayo sa kanyang kabulukan? Tumugon agad ang mga monghe, pikit ang mga noo at mariing tinig. Ginawa ito ng Abbot para sa kabutihan ng Shuangkong Temple, hindi kami magtataksil dahil lang sa mga salita ng isang demonay. Amataba, ipinapangako namin ang pagtatanggol sa aming templo, dagdag pa ng isa. Sa likuran, hawak-hawak ng Second Prince ang balikat ng kanyang kapatid na prinsesa na mariing nagsalita. Kuya, pangalawang kuya, kontrolado na sila ni Zayan. Mariing tumugon ang Crown Prince habang hawak ang espada sa harap. Wala na tayong ibang pagpipilian, kailangan na nating lumaban palabas. Ngumiti si Ye Junlin na tila sabik sa susunod na yugto. Wala nang kailangan pang pag-usapan, Xiao Hong, go. Sa likod niya, naglalagablab na sa apoy ang mga kamay ni Hong Chenny, ngunit sa kanyang isipan ay naglalaban ang galit at pagkadismaya. Lintik, aso na naman ang turing niya sa akin. Kasabay nito, parehong sumugod si Abbot Zayan at Hong Chenny sa isa't isa, habang lumalapit, nagbabanta ang boses ni Zayan. Ang galing ng timing, isasakripisyo kita para sa formation. Tumigil ka, mariing sagot ni Hong Chenny habang ang kanyang apoy ay tila apoy ng paghihiganti. Samantala, sa paanan ng Mount Fanfuo, sa kaharian ng Pure Land, lalawigang Buddhist ng silangang rehiyon, tatlong cultivator ang nakatanaw sa taas ng bangin, hawak ng pagkabigla ang kanilang mga mata. Bakit biglang na-activate ang Mountain Protecting Formation ng Shuangkong Temple? Bulong ng isa, may panganib bang kinakaharap ang templo? Biglang umeksena ang isa pa, may bahid ng kaba, ay atakihin ang Shuangkong Temple, para ka na ring nagdeklara ng digmaan laban sa buong Buddhist sect, habang nagkakagulo sa kabundukan, sa kabisera naman ng Pure Land Nation, tahimik pero tensyonado ang palasyo, isang general ang bahagyang yumuko sa harap ng tagapamahala ng kaharian, inyong kadakilaan, may kaganapang decolonize sa Shuangkong Temple. Nandoon pa ang tatlong mahal na prinsipe, inyo pong ipag-utos ang susunod naming hakbang. Walang pag-aalinlangan, mariing sumagot ang ruler ng Pure Land Kingdom, ipatawag agad ang buong puwersa ng kabisera, magtungo agad sa Mount Fanfuo.
Sa utos nyo, sigaw ng general bago kumilos ng mabilis. Di nagtagal, nakita ang general na may hawak na kakaibang bagay, kumikislap sa bughaw na liwanag, tumigil siya sandali, tumingin sa kawalan at may mapanlinlang na ngiti, saka bamulong, dumating na ang oras. Samantala, sa gitna ng kaguluhan, si Li Wuji ay napatingala, nakakainis, itong formation na to ang ugat ng lahat. Sa kabilang banda, lumabas sa dilim si Hong Chenny, ngisi ng panghahamak sa mukha, yang Buddhist prison formation nyo, pampabagal lang yan sa mga baguhan, sa akin, kulang pa. Narinig ito ni Abbot Zion, at agad naglabas ng galit, hambog ka, sigaw niya habang pinakawalan ang kanyang Dharma Palm technique. Pero hindi nagpahuli si Hong Chenny, halos kasabay niyang pinaalpas ang kanyang nakakapasong ultimate move, Golden Crow Scorching Flame Art. Nagbanggaan ang dalawang puwersang tila kayang gumiba ng kabundukan, isang sagupaan na binalot ng nakakabinging enerhiya at pressure. Pero di pa doon nagtatapos, mataas na iniangat ni Abbot Zion ang kanyang mga kamay, pinalabas ang makapangyarihang purple chi, narating mo na ang Tribulation Peak, wala pa rin yan. Tumitig siya kay Hong Chenny ng buong tapang, mahilig kang maglaro sa apoy, sige, tingnan natin kung sino ang mas matindi, ang apoy mo, o ang karmic fire ng aming sekta. Sa isang kisap mata, buong bangis na pinakawalan ni Zion ang kanyang pambihirang atake, 9 nether karmic flames, na dumaluyong patungo kay Hong Chenny, hindi naman nagpatinag si Chenny at agad niyang sinalubong ito ng kanyang sariling apoy, Vermilion Phoenix Living Flame Blaze. Nagtagpo ang dalawang kapangyarihan sa gitna ng bangin ng enerhiya, ngunit biglang tinabyunan ng itim na apoy ni Zion ang alab ng apoy ni Chenny, galit na galit si Hong Chenny. Kumikislap ang mga mata sa puot habang sumisigaw, "You old bald donkey, paano nagkaroon ng kapangyarihan ng 9 netherworlds ang apoy mo? Nakipagkasundo ka sa Nether Abyss clan, tapos magmamalinis ka pa bilang banal na monghe." Ngumisi si Zion, tila isang kalbong demonyo, at malupit na tumugon, "Walang alam na demonyo. Ito ang karmic fire ng Buddhist sect, likha para sunugin ang kagaya mong makasalanan." Sa kabilang banda, isang dambuhalang kunpang ang lumipad palapit sa Shuangkong Temple, na balot ng gininto ang hadlang, nanlaki ang mga mata ni Abbot Zion, isang kunpang, isa itong Tribulation Stage Demon Emperor. Paano ito napunta rito? Si Ye Junlin na naman ba? Walang babala, pinakawalan ng kunpang ang isang makapangyarihang pagsalakay na tumama sa barrier ng bundok. Mula sa likod ng kunpang, sumigaw si Bai Shaoxi, tanga ng determinasyon sa kamao, "Master, Senior Brother, nandito kami ni 4th Junior Brother para tumulong." Katabi niya si Little Black, na tila nagtatakang tiningnan lang si Bai Shaoxi, hindi makapaniwala si Abbot Zion at napamura, ang kunpang lang ay hindi sapat para sirain ang mountain protection. Ganun, ani Hong Chenny, na may malademonyong ngisi, sabay na umatake sina Bai Shaoxi at Little Black, at mariing sumigaw si Bai Shaoxi, "Tara, sabay natin sirain to, 4th Junior Brother." Nagsanib ang kanilang mga atake, dumiretso sa barrier at unti-unting nagkaroon ng bitak. Kinilabutan si Abbot Zion, imposible, may Tribulation Stage power sa likod ng Divine Beast, may disciple rin bang Tribulation Stage si Demonye? Hindi nagtagal, bumagsak ang buong proteksyon ng bundok, at bumalat ang matinding presyon sa paligid, nagkagulo ang mga cultivator, tila nakakita ng tsansang makatakas, wasak na ang formation, bilis, tumakbo tayo. Mabilis ring sumigaw ang Crown Prince ng Pure Land Kingdom, "Little Sister, bilis, kailangan nating umalis." Pero sa himpapawid, naghihiyaw si Abbot Zion, galit na nakatingin sa mga nagtatakbuhang tao, "Wala ni isa sa inyo ang makakatakas." Sabay pakawala ng isang gininto ang palm strike na diretso sa mga nagsisitakas sa ibaba.